kauban ining atong matulunanong turbanon serye sa pagtubag sa mga atake sa iglesia ni Felix Manalo pinaagi sa pagputol-putol sa mga librong Katoliko again sa pagtuo nato. Dili tumugtuyo nga mapasakitan nato ang ato mga pinanggang igsoon, pero atong gitubag ang ilang mga atake kay gingo nato kung wa gyoy manubag niini magtuo ang kadaghanan nya kining atong simbahan na punos kasaypanan. Kay ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod mahimo man kanang daw tinuod alang ni adtong wala masayon. Ang ato karon nga hatagan og tubag mga kigalaan kining atake nila nga gipanggamit gyapon nila ang librong Katoliko mahitungod sa Mahal na Birhen Maria. No. Nga matod pa nila inaa sa librong Katoliko, klaro kayo nga giangkon sa simbahang Katoliko nga si Maria Dios sa Katoliko. Mga kigalaan, akong ipabati ninyo ang ilang taktika o ang ilang paggamit sa mga libro Katoliko. Akong ipabati kaninyo live usap kita mo ni ang ilang taktika. Tagpo nila ng pinamagatang ang aking Birhing Maria, tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Makapagka inako dito sa iyo, na nagnanasa ikaw ay sampahin, igalang at purihin ang buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ko ninyo, binasa lang po natin ang aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. Mga binating kigalaan inyong nabati o nakita ninyo unsa nga libro ang ilang gigamit. Di ba mo ni? Inyo na nakita, yes live. Ang aking Birheng Mariang tagapamagitan na ang may akda ay si Flores at si Alejandro. Okay. Pero sa diha nga gibasa nila mga kigalan, igo lang nilang gipakita diha sa ilang screen kini nga matang sa libro. Pero wala gid nila ipakita ang ilang gibasa mga kigalaan. Nga naman, sa TV ako ipakita ninyo ang maong libro. Muna na ang libroha ang ilang gigamit. Ang aking Birheng Mariang tagapamagitan. No? Nakita ninyo, kini, mo ito ilang gigamit. I-challenge na to ang Iglesia ni Manalo. Sige ko no be, kinigyod nga cover sa libro, ipakita ko no, ang pahina sa 63 nga inyong giingon nga naingon, mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ang sambahin at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Nag-challenge ko nila, ipakita. Yan naman. Tungod kay ang gigamit nila nga libro mga kigalaan, ako ipakita niyo sa TV karon, o ipakita po na ko diya sa kinini ang screen na to, diri sa live na to, morning ni ang libroha ang ilang gigamit, di ba? Ang aking Birhen Mariang tagapamagitan. So mag-challenge ko sa mga ministro ni Felix Manalo, kung mauni nga libro, sige, ipakita. Kung sa ilang gigamit, pahina 63. Nga naman, asa naman ay kutob ang pahina aning ni among libro? Pahina 18 lang. Ha? Pahina 18. Pero ang ilang gigamit, nag-abot sila o pahina 63. Aron, kamo mga kigalaan, kinsa man kunuan, nanlimbong, kinsa man kunuan. Muna challenge na to, kini man kang libro ang inyong gigamit. No? Kung kini nga libro ang inyong gagamit, sige, pakita. Kini nga cover, dayon pahina sa 63, nga kanang inyong gigamit, nga nagkanayon, mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay,
sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Mga kigalaan, dili na sila makapakita ani sa TV. Kini nga cover, dayon pahina 63, nga naman, kay pahina 18 ra nini nga taman. Ha? Pero doon na sila gipanggamit, mga kigalaan, sa ilang pag putol-putol ani nga libro. Ayaw mo kalimot, pahina 63, o sige, ang aton challenge, sige, ipakita ang pahina 63, kini nga cover sa libro, diha sa TV ninyo, di mo makahimo ana, ha? Dili mo makahimo, tungod kay kini nga libro, pahina 18 rataman. O, sa kalimbo, niya pa ang laing limbong mga kaygalaan sa atong mga pinanggang igsuon, dili lang sila masakitan, kundili ato lang gitubag ang ilang mga atake, ang ilang gamiton yun aning niya, sagad, pahina 3. Nga naman, akong ipakita ninyo mga kigalaan, giunsa nila paggamit diya sa telebisyon o sa ilang pasugo, muning niya, mga binating kigalaan, no? Inyong mabasa dire, nagkanayon, sa pahina 3, palakasin mo, berhen ko ang aking katawan at kaluluwa sa kinakilala sa kapangyarihan mong walang hanggan. Paglingkuran ka ng tapat at sundin ang iyong utos. Luwalhatian ang iyong pangalan at biyaya. Ibigin ka ng buong ningas sa aking puso. Sambahin ka at tuwinay alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos ng awa. Mga kalaan, mo ni ang ilang gamiton sa mga ministro, nga naade kunuani, ikaw ang Diyos ng awa. Mga kaigsunan, dili na tinuod nga mo na ang nakasulat sa pahina 3. Limbong. Ha? Akong ipakita ninyo sa telebisyon unsa ang nakasulat sa pahina 3, mga kigalan, ipakita nako usab sa live unsa ang nakasulat sa pahina 3. Mao ni niya ang nakasulat sa pahina 3, mga kigalaan. Kung inyong basahon nagkanayon, wala mag-ingon nga ikaw ay Diyos ng awa. Ang nabasa Diyos ng awa, dili ang mahal na Birhen Maria, Diyos ng awa, ang aking pag-asa, ang aking tungkod, ang aking lakas, at ang aking buhay. Maawa po kayo. Bigyan ako ng biyayang kalusugan sa katahimikan. Muna na ang mga kigalan. Unya ka ng ilang gigamit, nga nag-ingon, palakasin ninyo, birhen ko, ang aking katawan at kaluluwa na sa ikakilala sa kapangyarihan ninyo. Paglingkuran kayo ng tapat at sundin ang inyong mga utos. Luwalhatian ang inyong pangalan at biyaya. Ibigin kayo ng buong ningas ng aking puso. Karon mga binating kigalaan, sa nakita ninyo dinha sa maong TV screen o sa gigamit nato karon, asa man ang ilang giingon, nga sa pahina 30 niining maong libro o pampleto nga gigamit sa iglesia, nag-ingon diya, Diyos ka ng awa. At ulan ning gitubag, patanaw ha, giunsa nila pagkuan, ako ipakita niyo sa television, muna ang nakasulat, nga nagkanayon, luwalhatiin ang iyong pangalan at biyaya, ibigin ka ng buong ningas sa aking puso, sambahin ka at tuwinay alalahanin, sapagkat ikaw ang Diyos ng awa. Mao kuno na ang nakasulat, mga kaigalaan. Inyo nakita sa TV screen,
nga giunsa nila pagmaniobra kinini nga libro ilang maniobra mo anak nga challenge na nila. Sige nga, ipangkita niyo sa telebisyon, dala niyo ang naturang aklat. Kung itong aklat na ito may pahina 63 ba yung ginagamit na kuha na to, gipabati ninyo mga kigilaan nga ilang gibasa, mahabag ka inako dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Mga binating kigilaan, ato lang gibutyag ninyo kay mo na ang taktika nila pahina 3, pahina 63. Unya kini nga cover ang ilang gigamit, sumo na nag-ingon ta, sige guniti ko ninyo sa TV kini nga cover dayon ipakita ninyo kini nga cover buklara gyud ipakita sama sa atong gihimo karon nga naay 63. So may inyong kuan na. Unya mingon sila, malinaw ang utos at turo ng Santa Iglesia. Si Maria ay Diyos pala. Ingon ana ang ANC. Balikan na to si Mr. Kuan mga kikilan, no? Sandoval sa iyang pumaagi sa pagputol-putol sa libro Katoliko mahitungod sa Birhen Maria. Ano yan? Ang tanong mo namin sa mga kababayan namin, mga Katoliko, alam po kaya niyo ito na itong aral ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria, isipin mo ninyo, walang hanggan daw ang kapangyarihan ni Maria at higit pa raw sa ating Panginoon mismo na si Maria raw, sabi nila ng Iglesia Katolika, pati sa kanilang aklat, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, sa pagkakataon ito, isang luliin na natin ang Biblia. Suriin po natin ang okay, so muna na ang mga kigilaan ang nadungog ninyo nga ilang putol-putol ang maong libro nga Katoliko nga mo lagi nga mingon sila nga niya sa inyong libro Katoliko si Maria giila ninyo nga Diyos nga gamahanan. Okay, ato nigi gamit din yung mga kigalan kay mo man ilang gi-present sa TV. So mo nang challenge na to, okla ba kuno ninyo diya sa TV. Nga mo na nga magbantay ta ato nang giingon kaninyo mga kigalaan nga diya sa balaang kasulatan klaro ang gisgutan mga binati na mo mga kigalaan ato na ning tubag ninyo kining maong taktika sa atong mga pinanggang igsuon nga daan na nagpasidaan sa 2 Timoteo kapitulo 3 versikulo 13 datapuat at ang mandaraya ay lalong masama ng masama na magadadaya at sila rin ang nangadadaya. Mao ni ang giingon mga kigalaan nga mga dautan sa Biblia na ito nagibasa mandaraya karon gigamit na to gipabati na to usab kaninyo katong ilang pagputol nga giilisa nila ipakita nako ninyo sa telebisyon mga kigalaan ang libro nga Catechism of Christian Doctrine, di ba? Ilang giilisan ang nasulat. Ato sang ipakita ninyo ang ilang pagbasa niya ha? O ipakita nako ang giilis nila nga mga sinulat. Sa pahina 95 po, ito po ay tanong sagot. Number 13, ang pagsamba pa sa mga santo ay ukol lamang sa kanilang katauhan. Sagot, hindi. Sumasaklaw din ito sa kanilang mga religya at mga larawan. 14, anong tinatawag natin mga religya? Tinatawag natin mga religya, una, ang mga labi ng katawan ng isang santo na pinapaging banal o inihanda sa pagiging banal ng Iglesia. Iglesia Katoliko yun. Ikalawa, ang mga bagay na naging pag-aari ng mga santo o yaong napag-aiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat pa nating sambahin
ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Mga binating kigalaan, klaro nga ilisan sa iglesia ni Felix Manalo ang maong nakasulat nga gihimo nilang worship, no? Paggalang at pagsamba. Ako ipakita ninyo ang ilang fiki fiki nga na print diya sa ilang pasugo mga kigalan sa question and answer. Giapil pa nila ang relic. Hindi pa kita nako ninyo ang original. Ha? Aron makita ninyo niya ang kinini ang nakasulat sa ilang gibasa mga binating kigalan. Mamatikdan ninyo nga question and answer kining niya og mao ni niya ang pangutana. Is the worship of the saints confined to their persons? Antubag, the worship of the saints is not confined to their persons, but it extends also to their relics and images. O yan man yung pangutan. Ought we worship holy images? We should have. O niya ang ubos ano niya, nasipyat siya kay ang gibasa nila mga kigalaan, tanawa honor and veneration. O dili man adoration lagi. Ilan ang giilisan mga binating kigalaan. Atong ibalik mga pinanggang igsoon ang kinini ang original. Ipakita nako ninyo ang original sa maong libro Christian Doctrine mga kigalaan sa Lasal University niya nga kuan mao ni ang original. Tanawa ko no, ikumparar ko no katong gibasa lang ought we to honor holy images. Tanawa ang nakasulat dapat ba ang ayan ba nga tahoron dili pulong simbahon tahoron honor unsa ilang gihimo giilisa nila ang honor og worship or ipalutaw nila nga kini adoration. Yeah? So, tana, pila nating kigalaan, ilang gigamit, aron sa ingon ni ana, ang atong mga inusinting kay suunan in taon, malingla. Ilang gigamit ni niya, gipakita nila sa television, cover lang, pero nagamit sila pahina sa 63. Ano sige? Kinigyon ipakita nga naay sa 63 kuno. Ha? Kay tama naman nag-18. Oh. Na mga binating kigalaan kinsa man ang katumanan sa atong gibasa. Unya giingon pa niya na gisimba si Birhen Maria, gisimba ang mga santos isip Dios. Naman na sila pasubo magasin, Marso 1965, paina 4 o 5. Ang mga Katoliko ay hindi sumasamba sa mga larawan. Kanilang nilagay ang mga larawan ni Kristo at ng mga santo. Ang paggalang na ito ay ipinatutungkol nila sa may larawan at hindi sa larawan. Nakasulat na mismo sa ilang pasugo magasin mga kigalan. Di atake ang religias, di ba? O ang pangutana, wala ba'y religias si Manalo? Wala ba'y larawan si Felix Manalo? Okay, Marso, pasugo nila Marso 1965 paina 2. Ang mabasa nagkanayon. Katulad din naman sa larawan ng medalya ni kapatid na Manalo. Doon ay larawan sa medalya na kapatid na Manalo. Sige nga hindi ang lahat ng paggawa ng larawan ay ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Kung anong ilang ang giatake pag kayo, dili sila larawan ni Ginoong Jesucristo, pero adto sila ni larawan ni Felix Manalo. Ang laing punto,
gigamit nila ang relikyas. Tanawa mga binating kigalaan, ako yung gipresent ninyo ang kopya sa mga libro, giunsa nila pag maniobra ang mga nasulat. Dili tumugtuyo nga ang ilang mga sakop atong mapasakitan, kundili ako lang yung kini nga gipresent ninyo, tungod kinasayod kamo, nga biktima lang kamo sa pagka-inosente ninyo sa kamatuoran. No? Okay. Now, anhita sa relikya. Diha ba sa Pasugo Magasin, ang Iglesia ni Manalo, wala ba sila relikya? Atong basahon mga kigalaan. Marso 1965, pahina 1, sinulat ni Benjamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika-50 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon na ginawa namin sa Araneta Coliseum ay inilagay sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. O doon naman lagi sila relikyas. So pag ba sila sa relikyas, pag ang relikyas nga ilang gigamit mga kigalaan, related kang Manalo, ato ipadayon pagbasa, pahina 1. Ang sabi niya ay tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinabi ito? O tinaw mo na na silang Pasugo. Kailan namin sinabi ito? Meron bang maipakikitang katibayan na sinabi namin iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Mga binating kigalaan, malinaw sa kanilang Pasugo Magasin na ang ito palang iglesia hindi tutol sa relikya. Okay, atong ibalik mga kigalaan ang libro nga ilang gigamit o ang ilang taktika sa pag-atake sa balaan tampag to. Ipakita na to sa mga kigalaan ang ilang diskasyon dinhi sa ilang programa. Si Apostol Pablo na nakasulat sa Efeso 4 at 16, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Mga kaibigan, ayon po sa pagtuturo mismo ng banal na kasulatan ng Biblia, ang Ama ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat at pinatunay ng mga apostol ang Ama ang Diyos na nasa ibabaw ng lahat. Kaya, sino ang Mariang itinuturo ng Iglesia Katolika na binasa natin ang aklat nila mismo kanina, di umano'y higit pa sa Diyos ang kapangyarihan na kapag uutos daw, di umano sa Panginoon Diyos at makapangyarihan sa lahat. Kaya, yan ba ang Maria na ina ng Panginoon Kristo na ipinakikilala po ng Biblia? Sino po ba ang Maria na ipinakikilala po ng banal na kasulatan? Ang mabasahin namin sa inyo ay nakatalata naman dito po sa Lucas, sa 1:30 hanggang 31, 34-35, hanggang 38, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang patakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa lingkiyan, at manganganak ka ng isang lalaki, at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. At sumagot ang anghel, at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liniliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang ayon sa iyong salita. Mga kaibigan, binasa po natin ang Biblia. Okay, mga binating kigalaan, no? Klaro, nga gibasa tuod nila ang Biblia, mga binating kigalaan, apan ang pamahayag diha, tinaw kaayo, no? Wala man tay supak sa Biblia nga ilang gigamit. Ang ato lang gisupakan, kay ilang gigamit nini ang gipresent nila sa television mga kigalaan, o niya ilang gipalutaw nga gi tudlo nato
opisyal na itong pagtulunan nga si Santa Maria, Diyos sa Simbahang Katoliko. Unya inyo nakita usab nga ang libro nga Catechism of Christian Doctrine ilang gipang usab aron nga kadtong atong mga binanggang kaigsuunan, mga kigalaan, kalimbungan niining ni ang atong mga pinanggang igsuon sa laing reliyon. Ato sang tan-awon ang Lucas. O sa giingon ni Santa Maria, sulugoon ako sa Dios na ang pagpaubos sa mahal na Birhen Maria. Pusa dili mahimo kuno nga siya labaw pa sa Dios. Wala ganito mag-ingon ni Santa Maria Dios. No, so may opisyal na to nga pagtulunan sa Simbahang Katoliko nga nakasulat mga kigalaan bisan sa atong Catechism of the Catholic Church nga paborito Manila ang paggamit gani mga binating kigalaan sa libro nga kinibang gitawag og Catechism nga sinulat ni Monsignor Luis Larabore Moro. No, ilaning paborito kayo. Kaya ang opisyal ko na ito nga pagtulunan sa kinini ang hutong aning ni ang iconoclasm, images destroyer sa tuig sa Konsilyo sa Nicaea 787, it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. Muna ang opisyal. Karon nagkasulat diya sa Our Catholic Faith, edisyon 1977 ni Monsignor Luis Larabore Moro, opisyal na ito ni pahina 123, nagkanayon, Catholic do not believe that images may be worshipped, that the Blessed Virgin Mary is equal to God. Mga kigilaan, kusog lang ni silang mo research, di lang maayong usabot, o niya, ang mga libro na itong mga Katoliko, ilang pang maniobrahon. Ilang pang maniobrahon. Kanang giingon nga sulugoon ako sa Dios. Unsa giingon diha sa Mahal na Birhen Maria, nagpaila na naa sa iyang pagkamapaobsanon o diha sa San Mateo 18:13, mga binating kigalaan, kadtong magpaubos mo to'y siguradong magkasulod sa langit o ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo ang magpaubos, ipataas ang Mahal na Birhen Maria. Lucas Kapitulo 1:48. Sukad karon ang tanang kaliwatan, magtawag ka na kog bulahan. Ako lang igamit mga binating kigalaan, kining mo mga libro nga Katoliko. Unya, doon na pa'y lain pang libro nga ilang gamiton. Morning niya nga libro. Siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique Demon. Unsaon nila paggamit ug unsay ilang gamiton sa pahina 245 mga binating kigalaan atong ipabati kaninyo. Igamit na nato kini ang maong libro nga kanunay nilang gamiton, kini na usab nga libro ang ilang gamiton, akong ipabati kaninyo karon giunsa nila pag gamit ang maong libro sa ilang programa mga kigalaan, mao man ang kininiya. Okay, atong paminahon ang ministro ni Manalo. Ikan ang aral na Katoliko, sa pahina 245, ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag naman ang pagbati ng Anghel mo, Ave Maria. Kaugalian, isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng Ama namin, sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Jesucristo. Kaya namin sinabi kanina, kagulat-gulat mga kaibigan. Kapag nagpatay po sa aklat ito ng Iglesia Katolika, isipin po ninyo, si Santa Maria Anya, ang sabi ng sumulat ng aklat, ang ating tagapamagitan lalong makapangyarihan sa kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Okay, so muna na mga binating kigalaan nga naa nakasulat manggod sa maong libro Katoliko, Santa Maria lalong makapangyarihan kaysa
kaniyang anak, pahina 243 mga kagalaan. Nagkanayon. Ang ibang panalangin, ang ating karaniwang dinadasal at isusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag namang ang pagbati ng anghel o Ave Maria. So ilang gikutlo nga ang gitawag o Holy Rosary is angelical salutations. Pero ilang gamiton, morning niya. Sapagkat si Santa Maria ay ating tagapamagitan lalong makapangyarihan sa kaniyang anak na si Jesucristo. Mga binating kagalan, gikan sa ubansam na itong mga kikisan, acknowledge na Roland Pards, Ave Christus Rex, watching here from Samal Island. Salamat kayo, kapatid. Now, padayon ta sa atong diskutan. Muna ilang gamit, nabuking naman sila sa duha ka libro nga ilang giputol. Nabuking na sila ni ang libroha nga ilang gamit mga kagalan. Karon na po din nga matod pa lalong makapangyarihan si Santa Maria. Una, ang pasabot, dili man gud pwede nga ang isda mo'y magtudloon sa ang paglupad sa langgam. Dili pwede nga ang langgam mo'y magtudloon sa ang paglangoy sa isda. Dili pwede nga sila nga wala makasabot mga kagalaan sa pagtulunan simbahang Katoliko, mo'y magtudlo sa pagtulunan nga wa nila masabti. Di ba? Nga naman, Pangingon niya nga si Santa Maria tagapagpataliwala, dili sama sa gamito nila nga teksto diya sa Timoteo mga kigalaan nga si Kristo bugtong tigpataliwala atong ikuan ang kinini ang Biblia, no? Nga kinini ang kanunay nilang gamiton mga binating kigalaan nga si Ginoong Jesucristo bugtong tigpataliwala sa Dios. Mo na ang iyang pagpakamatay alang sa tao. Pero ang mahal Birhen Maria, wala ba'y mabasa nga siya nagpatiwala sa panginahanglan mismo? Sa kasal sa Kana, San Juan Kapitulo 2, versikulo 4. Ang mahal Birhen Maria ang midala sa panginahanglan nga wala na'y bino. O giadto niya sa iyang anak, o mingon ang atong Ginoo Jesucristo, babayi, wala pa moabot ang akong panahon. Di man wala pa moabot ang panahon ni Ginoong Hesus. So si Santa Maria nga mo'y nagpataliwala sa mga panginahanglan. San Juan 2:4, miadto siya sa mga tinunan og mingon, buhatan ninyo ang bisan unsay iyang isugo kaninyo. Bisag wala pa moabot ang panahon mga kigalaan. Apan diyan nato makita tungod kay ang iyang inahan di gyud kabalibaran ni Ginoong Hesus. Ang iyang inahan nahimo ang milagro. Muna nga natingala tang aning ato mga pinanggang igsuon nga kanunay nag-ingon, nagdawat mi ni Ginoong Jesucristo. Pero tao lang, no? O niya gawas nga tao lang ang ilang pag-ila, dili si Ginoong Jesucristo Dios kansi ang atong Ginoo. Kaya ang ilang pag-ila kay Felix Manalo anghel, ang atong Ginoo tao. Ang birthday adlaw na tawan sa atong Ginoo dili nila sa ulogon, pero birthday ni Felix Manalo ilang gi sa ulog. Ang adlaw sa kamatayon sa itong Ginoo, nila sa uloga. Pero ang adlaw sa kamatayon sa ilang founder kas Felix Manalo, kanunay nilang gisaulog. Pero nga naman, nga kita mga Katoliko, ato manggayod nga gitaho na mahal Birhen Maria. Kundo atong mga kigalaan nga klaro nga ang ipasabot nga pagpataliwala sa mahal Birhen Maria na makapangyarihan siya, ilabi na ni Antong wala pa moabot ang panahon ni Ginoong Jesucristo, apan nadayag ang iyang pagpataliwala ug wa mabalibari sa iyang anak busa nahimo ang unang milagro. Sa Biblia nga hubad sa Protestante kining gitawag og ang Bagong Testamento ni Dr.
Gadiel Isidro, ang mabasa nato diha sa unang Juan 5:1 nagkanayon. Ang tanan nga nagatuo nga si Jesus mao si Kristo, gipakatao gikan sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma sa nagpakatawo, nahigugma usab sa gipakatawo nagikan kaniya. Mo ni ana sulat mga kigilaan. Ang tanan nga nahigugma sa nagpakatawo, nahigugma usab sa gipakatawo niya. Pero kanunay nilang giatake ang mahal na Birhen Maria. Mo ni ang mga kigilaan, dili na kalikayan kay lagi diya sa balaang kasulatan mga binating kigalaan tin-aw man atong gamiton ang kininiang lain pang daghang pang mga librong Katoliko nga paborito nilang gamiton mga kigalaan. O akong ipakita ninyo na unsa pa mga libroha ang kanunay gamiton nila may tungod sa mahal na Birhen Maria. So klaro, ang gihisgutan sa balaang kasulatan unang Juan 5:1 nagkanayon, tinaw ang gingon, ang tanan nga nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, gipakatawo nagikan sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma sa nagpakatawo, nahigugma sa gipakatawo nagikan kaniya. Klaro mga binating kigalaan ang nakasulat. Karon, doon na pa'y lain silang mga librong Katoliko nga ilang kutloon. Pero, ang pagkainahan sa mahal na Birhen Maria, dual natures man ang atong Ginoo, both human and divine, matuod nga Diyos, matuod nga tao, ang iyang pagkatao, dili mo yung pagka-Diyos, o panay yung pagka-Diyos, dili mo yung pagkatao, o kining iyang pagka-Diyos o pagkatao, o sara ka balaang persona ni Ginoong Hesus. Now, diya sa balaang kasulatan, Vulgata Latina Biblia, mga kigilaan, mo kini ang mabasa nato sa Eklesiastiko. No? Anita sa 24. Ako ang inahan sa tahom nga gugma og kahadlo, og ang kailhanan og sa santos nga paglaom. Dinhi kanako ang grasya sa tanang dalan sa kamatuoran. Dinhi kanako ang tanang paglaom sa kinabuhi og sa bertod. Latas ngari kanako kamong tanan nagtinguha kanako og sa akong mga abot mapuno kamo kay ang akong espiritu tamis labaw sa dugos og ang akong kabilin labaw sa dugos og sa kaba ang akong kahinomduman ngadto sa mga kaliwatan sa mga katuigan. Kung sa di kuno mga kigalaan, ang iyang kahinumduman ngadto sa kaliwatan kisa na ang katumanan ini diya sa balaang kasulatan sa Lucas 1:41 o 48, tinaw ang giingon. Kung sige ingon diha mga kigalaan, nag-ingon ang mahal na Birhen Maria, sukad karon ang tanang kaliwatan, magtawag kanako bulahan. Atong gigamit kananaa ang Eklesiastiko 24:24. Dirita sa Kinaadman, Kapitulo 7, versikulo 26. Kay siya ang kasanag sa kahayag nga tunhay. Ang salaming walay buling sa Dios, sa kaambong, sa larawan, sa iyang kaayo. Laro mga binating kigalan. Karon, napailaing libro nga ilang gamiton. Ato, gyapon nga, kuanon mga binating kigalaan ha, ipakita nato kaninyo ang ilang programa karon nga naghisgot og unsang libroha kini ang ilan na usab nga gamit kon mga binating kigalaan. Nakita ng Panginoon Kristo. Ganito po ang nakasulat sa aklat nila na pinabagatan Compendio Historico de la Religion sa page 501.
Pagdating ng ikatlong araw, sumilid ang kaluluwa ni Maria sa mahal niyang katauhan at siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Mga kaibigan, yan po ang turo ng Iglesia Katolika tungkol kay Maria na ina ng Panginoon Kristo. Ayon po sa kanila, pagkatapos doon ng tatlong araw ay nabuhay na maguli si Maria at pagkatapos ay umakyat sa langit. Hindi ho yan ang turo ng Biblia. Okay, mga binating kigalaan, ipalutaw sa ministro ni Manalo, hindi yan turo ng Biblia. Dili ko na mo igitudlo sa Biblia. Kaya ano di ay, ang pagtulunan sa INC pa mga kigalaan, ang tanan naabagyod sa Biblia, ani ko tas ilang Pasugo Magazine. Pasugo Magazine, Pebrero 1953, pahina 11. Mao ni ang mabasa. Hindi lahat ng salita sa Biblia ay literal. O tanawa, kung sila mudagan nga dili di tanan, unya gusto sila litra por litra gyud. Pero na sila Pasugo, hindi lahat na salita sa Biblia ay literal. Ang mga pangungusap na iyo'y hindi literal, kundi naglalarawan din. Mga binating kigalan, nga nung gigamit man nato ning niya. Aron paguba sa ilang argumentong buslot, nga nag-ingon sila, nga kinahanglan ang tanan na agyud sa Biblia o Biblia lang. Kaya nga no, o anhata ni Felix Manalo, nga si Felix Manalo, gituhuan lang anghel, letra por letra de na naas Biblia. Oy. Unya, kanang gingon nila, naa sa librong Katoliko, Santa Maria, mikayab sa langit. Wala na sa Biblia. Pananglitan, mga binating kigalaan. Ang Revelation chapter 12, verses 1 up to 9, kung atong basahon niya, o nakita ko ang usa ka pananawon dito sa langit, usa ka babae nga nagbistig adlaw, gipurong-purungag 12 ka bituon, nagtunog og bulan, og nagmabdos usa ka bata nga maghari sa tibuok kalibutan. Nasuko pag-ayo kaniya ang dragon. Mga binating kigalaan. Kung atong anhita diri sa Old Testament, sa Genesis 3:15, ang gisgutan diha, bitin. Pag-abot na diha sa kininiang Pinadaya Kapitulo 12, dili na bitin. Ang mabasa diha mga kigalaan, dragon na. Nganon dragon man, indaghan. Ang away sa mga labirin Maria. Ang kaliwat sa bitin, magapak sa tikod. Genesis 3:15. Ang kaliwat sa mga labirin ni Maria, Lucas 1:48. Sukad karon ang tanang kaliwatan, magtawag ka na kog bulahan. Sa pagtulunan ba, mga binating kigalaan, sa pagtulunan ba sa mga apostoles, ang tanan ba gayud diha lang sa Biblia? Anita atong gamiton, hubad niya sa mga protestante. 2 Tesalonica, Kapitulo 15, Kapitulo 2, versikulo 15. Busa mga igsoon magmalig-on kamo, ampingin ninyo pag-ayo ang among mga gitudlo, diha pa kami uban kaninyo, lakip na ang among gihisgutan sa among sulat ninyo. Dunay gihisgutan, dunay sulat pa gayon. Sa uban nga hubad sa Biblia, King James Version, tradisyon o sinulat. Kininiya sila kay, muingon raman sila o Biblia lang. Unya dagang kay mga pagtulunan nga. Wa di ay mga kigalaan. Wa di ay masulat. Dayon unsa pa nga libro mga kigalaan nga ilang gamiton. Gamiton pa nila ang libro nga kininiya, The Question Box. Gamiton nila niya nga libro nga question box. Atong ipakita ninyo mga kigalaan sa telebisyon kung unsa na naa mga libro nga ilang gamiton o aron ilang iputol-putol. 361
espiritual, mayroon bang patotoo mula sa Biblia o sa kasaysayan tungkol sa pag-akyat sa langit ni Birheng Maria? Ang pag-akyat pa sa langit ay doktrina ng pananampalataya. Ang doktrina ng pag-akyat ay nangangahulugan ng pagpasok ng pinagpalang Birhen sa langit, katawan at kaluluwa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito mapatutunayan sa Biblia o sa mga pangkasalukuyang saksing pangkasaysayan. Narinig po ninyo ang sinabi ng sumulat ng aklat na ito na binasa natin. Okay, muna na ang putol nga libro, mga binating kigalaan, no? Lagay doon ay nanawag. So doon ay, muna kanunay nilang putol nga libro, mga binating kigalaan, nga na dili mapamatud-an sa Biblia kingano. Tanan diay nga kamatuoran mapamatud-an sa Biblia. Ang pagka-anghel ni Felix Manalo mapamatud-an diyan sa Biblia. Ha? Ayot lang napay nanawag ay isang tawag kadyo kaya wa pa kumahuman. Okay. Unsa may giisgutan dili lang kundi lakip na sa mga sinulat sa tradisyon sa mga apostolic fathers. Dili lang kay sa Biblia, apan naapa sa mga sinulat, mga kigalaan sa gitawag og mga apostolic fathers ug kana mo na gitawag og tradisyon. Pananglitan. Kumayo Biblia ra gyud. Kisa may kabahig kapitulo bersikulo. Nanas Biblia nga nag-ingon diha bahinan yung kapitulo bersikulo, baya. Ha? Wala baya. Ang Katoliko baya mo'y gahan-ay aning niya mga kigalaan. Ako lang tubag mga binating kigalaan ang ilang argumento may tungod sa mahal na Birhen Maria o ang paggamit nato ni ininiam o mga libro nga ilang gipresent. At ang iko kanunay, kay kanunay nato ning pantubagon ang ilang mga taktikang buslot kay kung wa gyoy motubag ni ini magtuo ang kadaghanan nga kining atong simbahan na punos kasaypanan. Kay lagi ginaingon ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod mahimo man kining daw tinuod alang ni adtong wa gyud taon masayon. O niya kanang ilang ikutlo, tanawa ra gud na ang mahal na Birhen Maria, ang Birhen Maria sa simbahan Katoliko. Klaro nga matud pa nila gitawag lang babae gani. Unya dako kayo ang inyong pagpasidungog gitawag lang siya babae. Mga binating kigalaan, duha lang kay gayon. Ang mahal na Birhen Maria gitawag og babae. Una, sa kasal sa Kana. Juan Kapitulo 3, versikulo 4. Ikaduha, dito sa tiilan sa cross. Juan Kapitulo 19, versikulo 26. Babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Ang ilang bang interpretasyon ni Anana, wala tahura ni Ginoong Hesus. Hindi nang tudlo sila o Ginoo nga walay pantahod. Muna ilang gitudlo. Pero nganong gitawag man og babae? Tungod kay sa matagi gayon nga gilitok ni Ginoong Hesus ang pulong babae, muna'y pagpainumdum alang kanato nga ang titulo ni Santa Maria pulong babae nga gipanagna sa Henesis 3:15. Ibutang ko ang panag-away tali sa kaliwat sa babae ug sa kaliwat sa bitin. Sa ato pa ang babae nga opisyal nga kaaway sa bitin mao ang mahal nga Birhen Maria. Pag-ingon sa atong Ginoo, babae ania imong anak, anak ania imong inahan. Wa man siya mag-ingon, babae ania ang imong anak, anak niya imong babae. Ang iyang giingon dire, babae ania imong anak, anak ania imong inahan. O sa libro, unsa may kaulugan mga kagalaan ni Anana. No. Anita sa biblical commentary sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26, nagkanayon kininiya. Pahina 357, the doctrine of Mary's maternity over all Christians. Kung sa di kuno nanaan, giisgutan mga kagalaan diha sa Juan Kapitulo 19, versikulo 26, mahitungod di ka na sa doktrina
sa pagkainahan ni Santa Maria sa tanang mga Kristiyanos. Mga binating kigalaan, sublion ako, dili tumugtuyo nga atong pasakitan ang atong mga pinanggang igsuon kung nabulgar man ang ilang taktika, ang ilang mga pagpudyot-pudyot sa mga librong Katoliko na ilang gigamit. Apan, ato lang gitubag mga kigalaan, kay ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo man kanang daw tinuod alang ni antong wagid masayon. Hinumdumi ang giingon ni San Agustin de Martir, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Dili ko takos tawgon nga Katoliko kung dili ko makadipinsa sa akong pagtuo. Canon numero 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Doon na ba'y panginahanglan sa pagdepensa, mga kigalaan? Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines sa pahina 81 sa paragraph 222, tinaw nagingon, we must be able and willing to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priests must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. Mga kigalaan, wala tayo igong panahon sa pagpadayo nining atong tulubanon. Sa gikingon na nako, dilig tumugtuyo nato nga ang atong mga pinanggang igsuon, atong mapasakitan, may tungod sa mga kininiang atong pagpanubag, apan ato kininiang gihimo mga kigalaan, kay lagi ginaingon ang bakak balik-balikon sa pagpamatuod, mahimo man kining daw tinuod alang ni atong wa gyud masayon, dili tumugtuyo nga ang atong mga pinanggang igsuon mapasakitan. Apan manghinaota nga pinaagi ni ining atong diskasyon, makamataon-ta sila sa kamatuoran nga dunay usa lamang katinuod nga simbahan, kansang pagtulunan giatake pag-ayo sa lain-laing mga tinuhuan sama sa mga ministro ni Manalo, pero dili mo makadungog nga ilang atakihon ang nagtukod sa simbahang Katoliko, kay kung ilang atakihon ang nagtukod sa Katoliko, mapugos silang abli sa panid sa kasaysayan aron paghisgot o pagtuki kinsa magigatukod dining niya. O kung tanawon ang kasaysayan, Gloria Encyclopedia Volume 5 page 106, nagingon man, Catholic, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Wala tayo igong panahon sa pagpadayon nining atong matulunan ng tulumanon. Yung ubos nga lagad Brad Wendell Talibong, hangtod sunod giyon, samantag nagsamang istasyon, maayong buntag, Visayas, Mindanao.